Ryan, bakit kailangan na ang pag-uusap ng mga claimant countries sa South China Sea? Monica, ayon kay Professor De Castro, maaari kasing matuto sa karanasan ng bawat isa at maaaring magtulungan gaya ng bansang Taiwan na matagal nang nasa ilalim ng gray operation ng China. Matinding trahedya sana ang kinauwian ng ginawa ng Chinese PLA Navy chopper na paglapit ng 3 metro sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kahapon, ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. The helicopter should have observed the proper and safe distance. Dahil alam naman natin how dangerous it will be. Konting banggaan lang, no? With that close proximity can lead to disaster. Ang panghaharap nito sa PCG at BFAR gamit ang chopper. Matatandaan ngayong taon din gumamit ng helicopter ang PLA Navy nang magsagawa ng maritime o marine science research ang BFAR sa mga sandy cay sa Pag-asa Island kung saan lumipad ito ng mababa habang nasa rubber boat ang mga researcher. I think this is the most dangerous, no? Dahil ginawa nila ito while our personnel together with some of our media friends were actually on board the BFAR aircraft. And in terms of the level of dangerous act na ginawa nila, para sa akin, ito ang pinaka-delikado sa lahat. Nasa 40 minutong binubuntutan ng chopper ng PLA ang eroplano ng BFAR habang may 2 barko pa ng PLA Navy sa lugar na kasabay namang nagsasagawa ng radio challenge sa eroplano ng Pilipinas. Ayon kay Professor Renato De Castro, isang political analyst at international study professor sa De La Salle University, may mensaheng ibig iparating ang China sa paggamit nila ng militar imbes na civilian asset ang ginamit gaya ng Chinese Coast Guard. This is a very strong message. They're already using the Navy, the helicopter of the People's Liberation Army's Navy. Hindi na daw tayo dapat masurpresa dito dahil ginagamit na din nila sa ibang mga bansa gaya ng Taiwan. Kung nagawa ng China na iharas ang 2 Australian Royal Air Force P-8 Poseidon kamakailan sa airspace ng bansa, kayang-kaya din itong gawin mismo sa Pilipinas. Pero hindi dapat magpasindak ang Pilipinas sa ganitong intimidasyon ng China, ayon kay De Castro. We have to be consistent. We should not be intimidated. China is basically applying what you call gray zone operation, which is primarily a form of psychological warfare to intimidate us, to harass us, to coerce us. And of course, gray zone operations are, operations that are done with really clear-cut hostile intent. Aniya, panahon na para makipag-usap ang Pilipinas sa ibang mga bansang nakakaranas din ng pambubuli ng China. So ang point dito, this is psychological, this is not only directed against us, and we should not be intimidated. This is a time that we really have to talk with countries that are also victims of Chinese gray zone operation. Ang National Maritime Council planong maghain ng panibagong diplomatic protest na laban sa China sa panibagong agresyong ito sa West Philippine Sea. Tinawag din nila itong unprofessional at reckless ang ginawang mapanganib na pagmamaniobra ng chopper ng China. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umabot na sa mahigit 200 diplomatic protest ang inihain ng pamahalaan laban sa China. Ang Estados Unidos, mariing kinundi na ang mapanganib na maniobra ng PLA Navy helicopter. Panawagan nito sa China, itigil ang mga mapanganib na hakbang nito at resolbahin sa mapayapang paraan ang issue sa pamamagitan ng international law. Sabi naman ng China, pumasok daw ang eroplano ng BFAR sa kanila umanong airspace nang walang paalam sa kanila.
At siyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlal.